Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Kung kayo ay nahihirapan pa rin pumili ng mga maxi scoot na babagay sa inyo, mahirapan kayong pumili sa Yamaha, Honda, Suzuki, marahil nandito sa Bristol Motorcycles ang hinahanap ninyong maxi scoot. Tulad halimbawa nitong Bristol Fortress 160 na isa sa mga lineup ni Bristol Motorcycles pagdating sa mga maxi scoot na motorsiklo. Kaya naman we are back here at Bristol Motorcycles 10 Ave Caloocan para alamin kung ano naman ang meron sa pinakabagong motor na ito coming from Bristol Motorcycles. At ito na nga ba ang hinahanap ninyong maxi scoot na babagay sa inyo. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. Alright, so the all-new Bristol Fortress 160. Wow! So isa sa mga maxi scoot lineup coming from Bristol Motorcycles. Napakaganda ng kulay niya at napaka-premium. Well, sa itsura at looks pa lang nito mga kamots, talaga naman madi-distinguish mo yung pagkakaiba niya sa ibang mga maxi scoot. What we have here is a clear visor or windshield. And then sa baba niya nakalagay yung Bristol and then yung QJ motor. So collaboration of Bristol and QJ motor po yan. Meron tayo napaka-futuristic na headlight dito na naka 4 units of projector light na. So dalawa dito sa left side, dalawa dito sa right side. Ayan, so bali apat po siya. Napakaganda ng headlight niya. And then I wonder kung gaano katingkad at gaano kalakas ang headlight nito. Kasi naka 4 units of projector light na siya. Meron na siyang daytime running light dito, mga kamus, if you can see. Ayan, so dalawa dito and then dalawa din dito sa left side. Pagdating naman sa turn signals niya, so dito siya nakapwesto sa may tabi ng visor or windshield. So meron tayong LED na turn signals dito. Ayan, magkabilaan, napakahaba ng turn signals niya. Isa pa sa nagpaangas dito mga kamus, itong parang tuka. Ayan, napakaganda ng paint finish, naka matte black. So what we have here, sa gilid naman niya, ayan, so nakalagay Fortress 160 na naka silver chrome emblem. Ganda. Meron tayong LED na taillight dito. Nakakaiba rin yung design. Pero nandito yung turn signals niya sa likuran. So meron din siyang reflectorized sa ilalim and then built-in brake light. And then pagdating naman sa mudguard niya o tapalodo niya sa likuran, napakaganda rin ng design. May mga details na ganyan tulad ng parang siyang naka-carbon. Hybrid engine na po itong Bristol Fortress 160. Isa sa mga nagpa-unique dito sa maxi scoot na ito coming from Bristol Motorcycles. And then pagdating sa CVT niya, naka two-tone color po na CVT, silver metallic and then black. And then naka dual shock absorber na rito sa likuran and then napakalaki din ng tambucho niya, napakataba rin. So, meron na rin siyang built-in tire hugger. Wow! Lalo na ngayon pag maulan. So, hindi na natin kailangan bumili pa ng aftermarket o magpakabit. So, meron na siyang built-in tire hugger and then meron pa siyang mud flap doon. Hindi diretso yung putik kung sakaling bumiyahe tayo ng basang kalsada. Ayan. Alright, so dako na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong Bristol Fortress 160. So, sa harapan nito ay gumagamit ng 110 by 80 by 14 inches. And then yung tire na ginamit ni Bristol para sa Bristol Fortress 160 is CST tires. Alright, so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, ito po yung naka 130 by 70 by 13 inches. Maliit ng 1 inches itong mag niya sa likuran pero lumapad naman yung gulong niya. Alright, so dako na tayo sa upper part nitong Bristol Fortress 160. So simulan natin dito sa grab bar niya na naka-align na yung kulay doon sa kulay ng motor mismo. Ayan, so ito po yung pinaka-grab bar niya. So expect natin na medyo malapad din yung upuan nito, isang to, kasi maxi scoot siya. Ayan. So may separation from driver to passenger. Then ito naman yung underseat compartment ng Bristol Fortress 160. Hindi kakasya yung full face helmet dito. Pero still malawak pa rin naman yung underseat compartment niya na pwede niyong paglagyan ng mga iba't ibang gamit tulad ng kapote, mga tools, or kung ano-ano pa mga bagay na pwedeng mailagay dyan, nakakasya pa. Ayan, so medyo malawak pa siya. And then yung lagayan ng baterya, I think nandito mga kamas. Ayan, so nandito na po yung lagayan ng battery niya sa underseat compartment niya, which is safe sakaling lulusong tayo sa baha. So yung fuel tank niya dito nakapwesto sa unahan. So ang fuel tank capacity ng Bristol Fortress 160 ayon kay Bristol ay 8 liters. And then ang fuel consumption nito ay naglalaro sa 45 kilometers per
liter. So as you can see, nakakiles na rin tong Fortress 160 na hindi rin nagpahuli pagdating sa ganitong features. So nakakiles na rin po siya, and then sa baba niyan, nandito yung seat opener and then yung fuel tank opener. So makikita nyo, meron siya dalawang side pocket. So dito sa left side, so ito po yung side pocket niya pagdating sa left side, which is nandito na yung pinaka power socket. Ayan, so naka USB ready and then type C ready. So dalawa po yung charging outlet niya or charging port niya. Kung type C yung cellphone nyo, ayan, pwede dito sa type C. Ito din. Kung USB ready, so dito naman siya sa USB. Ayan. So pagdating sa pocket niya, ayan, so medyo malalim din naman. Pwede nyo paglagyan ng mga cellphone niyo, so wag nyo nga lang siyang iiwan. Mga barya-barya, motorcycle gloves. Ayan. So dito naman sa right side, same lang din yung lalim. Ayan, so pwede nyo rin paglagyan pa ng ibang mga bagay dyan. Nakakasya naman din, mga kamos, no? Ayan, so napaka-convenient din. So naka-full naked handlebar tayo dito na naka-stainless design. Sa mga buttons and switches, so sa left side meron tayong built-in passing light dito. And then ito yung enter tsaka yung select para naman to dun sa EFT display niya. Kung pipili kayo ng mga functions, ayan, and then high beam, low beam, turn signals left and right, and then busina. And then pagdating naman sa right side na mga buttons and switches niya, meron tayong engine kill switch dito. Meron po siyang built-in hazard light and then electric switch. Kung ganda rin ng bar end nyo, stainless din para nakaka-align dito sa handlebar niya. Ayan, pagdating naman dito sa mga brake levers niya, so meron din tayo ditong fully adjustable na brake lever. Ayan, so meron po yung bilog dito. And then may pagpipilian ka dito ng 1, 2, 3, tsaka 4. So depende yan sa preference na kamay mo. And then meron din siyang park brake. Ito, kung makikita nyo to. Yan po yung pinaka park brake niya. Engage mo lang yan pagka magpa-park ka sa mga incline or decline na kalsada para hindi dadaos-dos itong Bristol Fortress 160 mo. So yan po yung gamit niyang brake lock niya. So pagdating naman sa instrument panel niya, so what we have here is a full TFT display panel na siya. Sayang nga lang hindi pa naka-activate itong isang to. So pakita ko na lang sa inyo mga kamos yung sample display niyan para naman may idea kayo kung ano itsura ng instrument panel ni Fortress 160. Alright, so yan po yung looks and appearance mga kamos itong Bristol Fortress 160 coming from Bristol Motorcycles. Kaya naman alamin na natin ang iba pang engine specs at features nitong maxi scoot na ito coming from Bristol Motorcycles. The all-new Bristol Fortress 160 is powered by Bristol hybrid engine with the 160cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 4 valves. Meron itong taglay na max power na 12 kilowatts at 8,500 RPM habang ang kanyang max torque ay 15 Nm at 6,000 RPM. When it comes sa kanyang fuel system, naka-fuel injected na rin ng isang to at mas lalo pa itong pinatipid dahil equip ito ng ISS or idling stop system na kapag nahinto ka sa stoplight within 3 to 5 seconds ay kusang mamamatay ang engine nito, which is matipid pagdating sa pagkonsumo ng gasolina. Pagdating naman sa kanyang cooling system, naka-liquid cooled na rin po ito habang kanyang starting system pinapagana po ito ng electric push starter. Dahil scooter type category ito ay gumagamit ng continuous variable transmission pagdating sa kanyang driving system. Sa kanyang suspension sa harapan ito po ay gumagamit ng telescopic fork habang sa likuran naman as I mentioned earlier ito po ay naka-dual shock absorber. When it comes to braking system, pareho po ito naka-equip ng hydraulic disc harap at likuran. Na ayon kay Bristol Motorcycles ay equipped na rin ng dual channel ABS na sinamahan pa nga ng pangmalakasang braking features, walang iba kundi ang traction control system na kapag dumaan tayo sa mga malulubak na kalsada hindi agad-agad dadaos-dos ang mga motorsiklo natin. Paniguradong gamit na gamit natin dahil sa mga kondisyon ng mga kalsada dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,945mm, overall width na 765mm at overall height na 1,230mm. At meron naman itong seat height na 755mm habang ang kanyang ground clearance ay 140mm. At ang kabuang bigat naman ng motor na ito mga kamos ay 138kg. At yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong Bristol Fortress 160. Kaya naman alamin na natin ng cash price sa atin
installment price nito dito sa Bristol 10 Ave Caloocan as of June 2025. Alright, so dako na tayo sa cash price at installment price nitong Bristol Fortress 160. So magkano nga ba ito dito sa Bristol Motorcycles 10 Ave Caloocan? So pagdating sa cash price niya, ito yung nagkakalaga ng 149,900 pesos. So SRP price po yun, pero nagbibigay ng discounted price si Bristol Motorcycles 10 Ave Caloocan. Kapag kinuha nyo to on the spot, mga kamos, makukuha nyo na lang to ng 139,900 pesos. So less 10,000 pesos kagad para sa Bristol Fortress 160 at sa iba pa mga motorsiklo nila rito. Pagdating sa installment price, available na rin daw to dito sa Bristol 10 Ave Caloocan. Magto-total cash out nga lang kayo dito ng 53,733 pesos. Ayan, so yun na po yung pinaka-total cash out nyo. Nakasama na doon yung mga LTO registrations, insurance, and then shuttle. So kasama na po lahat dyan, mga kamots, na. And then pagdating sa monthly amortizations, ang ino-offer lang nila dito sa Bristol 10 Ave Caloocan is 12 months up to 36 months. So pagdating sa 12 months o isang taon, para sa Bristol Fortress 160, ang monthly amortization natin is 12,392 pesos. And then 24 months or dalawang taon, 7,096 pesos. And then pagdating sa 36 months or tatlong taon, 5,430 pesos po ang monthly amortization natin para sa Bristol Fortress 160. And take note lang, mga kamos, na may binibigay pa sila mga freebies dito. Kung nagustuhan nyo itong Bristol Fortress 160 coming from Bristol Motorcycles, so inquire na lang kayo sa Facebook page nila, mga kamos. Ito po, flash ko na lang sa screen. At sa mga gustong bumisita personal dito sa Bristol Motorcycles at makita pa yung mga ibang mga motorsiklo nila rito, so ipa-flash ko na lang dito sa screen yung address nila. So again, this is the Bristol Fortress 160 coming from Bristol Motorcycles. And bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat ulit kay Sir Eugene, of course, na branch manager dito, and then kay Sir Jay, and then kay Sir Adrian na nag-assist natin para i-review itong pinakabagong Bristol Fortress 160 coming from Bristol Motorcycles. So muli, maraming salamat sa inyo, mga kamots. Stay safe, ride safe always.